Special senses muna tayo, guys. So, sa catarata, glaucoma, tsaka retinal detachment. Overview ko na lang kayo, ha. Saglit lang na overview, tapos isa-isahin natin sila. Pag sinabi mong catarata, ang idea lang dyan, guys, merong nakaharang sa lente. Kaya hindi ka makakakita ng malinaw. Kasi nga, may nakaharang. Like, imagine, may bulak, kunyari, nakaharang. Kaya yung vision mo, hindi mo makita ng maayos yung nakikita. Dapat ng normal na tao. Parang cloudy, parang ganun. May opacity na nangyayari. Kapag ka glaucoma, guys, isipin nyo, increase IOP. IOP means intraocular pressure. Nasa notes naman yan. Intraocular pressure. So, yung intraocular pressure na yon, pressure yun sa loob ng mata. Katulad na lang ng pressure sa utak, yung intracranial pressure, yung pressure sa dugo, blood pressure, ganon. Ibig sabihin, kailangan mong ma-maintain si IOP sa normal levels, which is 10 to 21 mmHg, para maging okay yung mata mo. Kasi if hindi, pwedeng mag-lead to glaucoma. And ang idea lang sa increase IOP, masakit yan. Kasi kapag increase ICP ka, masakit, 'di ba? Masakit yung ulo mo. Same goes with the eyes. Kaya masakit kapag ka may glaucoma. Ayun. Anyway, titignan natin yung mga parts later. Pag retinal detachment, guys, ito siya. Kasi may image ako. Actually, may ginawa akong, ito guys, kapag ka retinal detachment, this is retina. Ito siya. This is the whole fucking retina. And once na natanggal yan, for some reason, parang natanggal siya. Kunyari, nandito na siya. Ganyan. Ayun. May instances na natatanggal talaga yan. And that's called retinal detachment. Yun lang naman yun. Cataract. First off, sa cataract tayo. So, this is the normal vision. Clear. Pero kapag ka may catarata yung tao, nagiging ganito, nagiging cloudy. There's like an opacity na nakaharang sa lente ng mata, kaya hindi nakakakita. Imagine niyo, for example, ang bulak ilalagay sa may lens ng mata to see you through it every day. Ganyan yung vision ng may catarata. Kaya blurry ang kanilang vision lagi. And photosensitive yan kasi pagka masyadong bright yung ilaw, hindi na yan sila nakakakita ng maayos kasi nga may harang yung mata nila. And there, may cloudiness, may opacity there. So, go over tayo muna sa risk factors. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganon, right? So, smoking. Smoking. Ano bang ginagawa ng smoking? Kapag ka nag-smoke ang isang tao, anong ginagawa niya sa blood vessels? Does it dilate or does it constrict the blood vessels? It's a vasoconstrictor, guys. So, kung smoking is a vasoconstrictor, papaliitin niya yung lumen, yung diameter ng dugo mo. So, what happens to the blood flow? Magiging restricted din yung blood flow. And, to take note, the blood vessels sa mata natin, it's very, very little. It's tiny. There are capillaries na sobrang liliit. And if ever na-block pa yan or let's say, vasoconstricted pa sila, ano mangyayari sa blood supply? It will compromise the blood supply, diba? So, ganun yung nangyayari. Kaya, yung mga smokers, at risk yan sa catarata. Hindi kasi nananourish yung mata kasi nga, yung blood flow is not good enough for the body to nourish yung mga ganong areas pa na very, very intricate na mga parts ng body. At distant siya. Maliliit yung blood vessels niya. So, mahirap siyang i-reach kapag nagkaroon ng mga vasoconstriction, mga ganyan. So, long-term steroid use. Sunlight and ionizing radiation. Pag sa sunlight kasi, guys, syempre direct sunlight. Sino bang may gusto may direct sunlight, diba? UV rays yan, so damaging talaga yan sa eyes. Diabetes. O, diba, ang diabetes, ano ba nangyayari sa diabetes, diba? Ang dugo ng mga diabetic people is malapot. So, same goes with the vasoconstrictor effect. So, hindi nagiging good yung circulation ng blood doon sa area na yon. Given pa na maliliit ang blood vessel sa mata. So, mahirap siyang i-reach. Yun lang yung ano niya. And, nagiging ischemic yung mata, nagiging poor yung perfusion and blood flow doon sa area na yon, kaya hindi siya nananourish. Obesity, of course, it speaks for itself. Mataba ka, so, you know, there's a lot of things
na mangyayari sa blood vessels mo. Like, pwedeng may occlusion dyan or atherosclerotic yan. So, pwedeng contribute sa poor circulation din ng blood. And the eye injuries, ayun. So, kapag aging, guys, when you say aging, it's a type of cataract na tinatawag nating senile. So, this is it. So, sa senile cataract, ang gusto ko lang na tandaan nyo dyan, senile is katunog ng senior, diba? Senior citizen, parang senior cataract, kasi age-related siya. So, age-related, pag tumatanda yung tao habang tumatanda, mas nagiging mataas yung risk niya for developing eye cataract. And to take note pa na it is the number 1 leading cause of blindness kapag hindi mo siya ginamot. Kasi imagine, there's a harang sa mata mo. So hindi ka talaga makakita ng maayos niyan. So, age-related siya, guys. So, senior cataract, senile cataract. Ayun lang yan siya. Then, si nuclear cataract, pag sinabi mong nuclear cataract, guys, sa gitna yan ng mata. So, dito yan nagfo-form. Dito yan siya. Tapos, pwede siyang lumaki, pwedeng mag-expand habang tumatagal. Ganun. And then, kapag cortical cataract naman, guys, cortical. Pag sinabi mong cortical, cortex, ibig sabihin ng cortex is outer layer. Like, for example, cerebral cortex, adrenal cortex, yung mga ganyan. Cortical cataract, it's outer. It's an outer layer. Outer layer lagi yan. And, ayun. Ayun lang naman yun. Then, sa posterior subcapular cataract, pag sinabi mo posterior subcapular, it simply means na yung katarata mo is nasa posterior nag-originate. Wala siya sa cortical, wala siya sa gitna, but rather nasa posterior part ng lens. Ayun. And then, ayun. Kasi cortical cataract, by the way, at risk yan yung mga taong may laging exposed sa sunlight. So, mas at risk sila na magka-develop ng cortical cataract. Ayun. So, this is the clinical manifestation niya, guys. So, pag sinabi mong katarata, is a painless, blurry vision. Painless. Why though? Kasi, ang katarata, ang nangyayari lang nandyan is may harang lang naman yung lens mo. So, walang nagkakos ng sakit dyan. Walang increase ng IOP, walang damage, walang kung anek-anek. May nakalagay lang na harang, yun lang yung problema. And of course, blurry vision kasi nga, malabo yung nakikita mo kasi may harang nga. So, ayun. Syempre, nagiging dim yung paningin mo. May harang ba naman eh. So, sa brunescence, yun yung parang color yellow to brown yung nakikita na image na napaperceive ng mga taong may katarata. Then, diagnostic procedures. Okay. So, actually, ang problema natin dito, merong bara talaga, may harang yung lente ng mata. So, sa tingin nyo, yung visual acuity test, pag sinabi mong, diba yung Snellen chart, yung may letter E, may letter I ba yun? Basta yung may mga letters na nasa malayo siya, tapos papabasa sa'yo isa-isa ng ophthalmologist or optometrist na kung makikita nila kung ano yung nakikita mo na distance, na malinaw pa sa'yo, para dun sila magbe-base kung ano yung grado mo, ganun. So, siya yun, si Snellen yun, si Snellen chart. So, sa visual acuity, pag sinabi mong visual acuity, tinitignan dyan kung ilan or kung ano yung gaano kalinaw yung image, kung clarity ng vision mo, kung gaano kalinaw yung nakikita mo. And, to take note pa, ang mga katarata, na ang mga taong may katarata is may harang yung mata nila na nakikita nila, 'di ba? Yung nape-perceive nilang image is may harang. So, ang nakikita nila is not the same as sa normal na tao. So, hindi siya parang ideal or like, let's say for example, imperfect yung measure niya. Hindi siya goods na masasabi mo na pagka mineasure mo yung visual acuity using Snellen chart ng isang taong may katarata is ayun na yung grado niya. It's not the same because may nakaharang nga. By the way guys, you can avail my PNL eReviewer Plus tracker. Your review made easy for 99 pesos only, with specific chapters and exams included. All you have to do is to study. Just send a PM to avail the discounted price for my TikTok and YouTube followers. Happy studying, nurses!
Yan guys, kapag ka may katarata, tinutunaw yan through surgical management yan guys. Walang effective medicine dyan, walang gamot dyan guys. Only surgical management guys. So, ito yung makalumang paraan, si phacoemulsification. So, may high energy sound waves. Ang high energy sound waves, napanood ko kasi tato sa YouTube, tinutunaw niya, para niyang binebreak isa-isa yung yung katarata. Kasi yun matigas din yan yung katarata na yan. Pag tumagal, pag tumagal, matigas yan. So, emulsification, tinutunaw niya yung parang mga namuong katarata para maalis sila. Tapos, dinedrain na lang, ganun. Pero makalumang paraan daw siya. Ngayon, lens replacement, actually, this is the thing na ginawa sa nanay ko kasi yung nanay ko may katarata, guys. So, ginanto siya. Pinalitan yung lente ng mata niya. Both eyes yung pinalitan sa kanya. Ganon. May katarata kasi siya before. Pero okay na siya ngayon. Ito, pag sinabi mong aphakia, walang lente lang yan. Pagka sinabing diba? Wala, nothing, no. Yun yung prefix ng So, ayun. Aphakia condition without lens. So, kung walang lente yung mata, ganun yung ginagawa. Pero, usually naman, pinapalitan yan, guys. Ganyan siya, guys. Nagkakaroon ng small incision sa cornea. Tapos, dun ipapasok yung lens. Ganun yung ginawa sa nanay ko. And, syempre, since surgical complication yan, may sugat, and may mga risks yan. So, secondary glaucoma. When you say secondary glaucoma, the cataract surgery could lead to increased IOP. Kasi, may gagalawin ka sa loob, di ba? May gagalawin ka. Same goes with the ICP yan. So, pagka intracranial pressure, pagka may brain surgery yung tao, may chance na tataas ang ICP niyan. Same goes with the eyes. Pwedeng tumaas ang IOP. Pag tumaas ang IOP, 'di ba? Nagiging glaucoma na 'yan, guys. Ayan. Infection, bleeding, ganon, macular edema, mga ganyan. Before ooperahan, nalagay na anesthesia dyan, syempre. So, may lidocaine eye gel. Ito yung topical na local anesthesia para hindi siya makaramdam ng sakit habang ginagawa yung operation. And 1 week at a time, of course, we need for the eyes to heal. Kasi, paano na lang kung dalawa, guys? Dalawa, tatakpan mo ng patch. Paano makakita yung tao, diba? So, if ever man, dalawa yung may katarata na mata, dapat mag-rest muna for several months bago operahan yung kabilang mata. Ayun. After 30 minutes, pwede na siyang umuwi, guys. Ayun. Pero usually 1 hour yung operation. Then preoperative. Okay. Preoperative, kailangan ng dilating drops dyan. So, kumbaga, nagiging malaki yung pupils niya. Nagda-dilate yung pupils niya. Every 10 minutes yung administration daw. For 4 doses. An hour prior to surgery. So, ayun, every 10 minutes. 4 doses siya. And then, ito kasi guys, kapag dilated kasi yung nanay ko kasi, ginanto din. So, yung mata niya, 'di ba? Yung isang mata lang, syempre, 1 eye at a time nga eh. So, yung mata niya, ang laki talaga ng pupil niya. Ganito kalaki, guys. Yung isang mata lang Tapos, ang reklamo niya para daw nalulula siya. So, ang preoperative, instruction sa kanya, dapat may kasama siya kasi risk for fall to, guys. Pagka preoperative, tas dadilating drops ka, risk for fall yan kasi para silang nalulula dyan. So, ayun. Then, ito naman is antibiotic na prophylaxis, so para hindi magkaroon ng infection. Pwede naman yung antibiotic na pampatak. Erythromycin, if I'm not mistaken. Ganun ginamit ng nanay ko eh. Post-op, syempre, i-assess mo. Basta 30 minutes after procedure, 1 hour yung duration, di ba? Tapos, 30 minutes after, pwede nang umuwi. May go home na yan. 30 minutes. Ganun kabilis. Iron. Pero, kailangan mo ng eye patch for 24 hours. Tapos, eyeglasses sa day. Tapos, kailangan mo ng metal shield sa gabi para hindi mo siya
makut-kut, ganon, makamot, ganyan, hindi siya masugat and ma-infect. For 1 to 4 weeks to, na naka-eyeglasses and metal shield siya. Eyeglasses for day, tapos metal shield siya sa gabi. Pero sa case ng nanay ko, eyeglasses lang. Eyeglasses lang kahit matulog siya, naka-eyeglasses siya. Ganon. Tapos ito, tatanggalin mo na to after mo makauwi ng bahay. Pero by the book is 24 hours. Ayun. Ayun. Pain relief, acetaminophen, tsaka paracetamol lang. Ayun. Ganon. Tapos, ito guys, 'di ba I told you a while ago na kapag ka mataas ang IOP, increase ang intraocular pressure, masakit yan. Kaya nga sa katarata, walang sakit, painless ang katarata, painless blurry vision. That's the pathognomonic sign ng katarata. Is because ang nagkakos ng sakit is the increase ng IOP. So kapag ka-increase ang IOP, may masakit yan. Pag may masakit after na surgery, ang gagawin mo syempre, i-report yan. I-reportable yan, notify the physician kasi. Pwede siyang sign ng glaucoma. And glaucoma is an irreversible blindness. Unlike the cataract, pwede mo siyang paoperahan, ganun. Eto, glaucoma, wala ka na magagawa dyan. Kasi ang damage niya dyan is either retina or yung optic nerve na mismo. Kasi nga, mataas na yung pressure niya. So, it's damaging to the eyes already. Then, ayun, watch out for glaucoma. Ito yung pinaka-watch out for talaga after ng surgery ng katarata. And then, eye patch is removed, syempre. Syempre lang, maka-eye patch ka. All the way, buong month naka-eye patch ka, para kang ewan nun. Ayun, eto, visual correction may still be needed, guys. After nila malagyan ng lens na panibago, mag-iiba yung grado niyan. Hindi na yan yung dati kasi kasama yung lente sa pagtanggal ng katarata. So, ayun. Inaano yan. Kailangan sila magpasalamin ulit. Kung meron silang, kung may kung may refractive errors lang. Pero kung wala naman, okay lang yun. Kasi yung nanay ko ganun eh. Malinaw na yung mata niya after ng cataract surgery. Pero, ang problema, yung isa nearsighted, yung isa farsighted. Slight lang naman yung difference. Pero nakakita naman siya ng malinaw. Ayun. There you go. I think we're done with the cataract. Let's continue sa glaucoma. By the way, nurses, if you enjoyed this video, help me launch my YouTube channel at Moni_RN2025 so I can post more and full version of lecture and Russia videos of your highly requested topics soon. Your subscription is highly appreciated, and good luck, nurses. Love, love.